Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence ako. Grabe ang mga pasabog ng 18X Marines. As in super duper, nasashock ka talaga. Lahat ng personalidad na dapat mong malaman, pinasabog, sinabog, pinaalam, lahat na lang mga adjectives na pwede mong i-describe kung paano ibinulgar ng 18X Marines ang mga politikong sangkot sa malawakang anomalya, malawakang korupsyon ng flood control projects at mga ghost projects. Nako, ang first family, pati Sandro Marcos, tumanggap pala ng maraming maleta ayon sa 18X Marines. Of course, tatanggap talaga yan. Uy, kung don't tell me mga kongresista lang at mga senador, dapat talaga mauna ang fa- first family. Talaga ba kabibig? O yan kasi ang binulgarang 18X Marines. Uy, grabe talaga ang mga pasabog ba. Tapos may pa-picture-picture pa. Si Sandro with the 18, isa sa mga 18X Marines na kung saan ito daw yung ebidensya nila. Pero sa susunod na ano daw, na hearing, ipapasabog nila ang mga videos na ko. Sana ano, dinala nila lahat ng videos, lahat ng pictures, para isahang bagsakan na ba? Kasi posibleng wala nang next Blue Ribbon Hearing Committee. It's because papalitan na ni Erwin Tulfo at ang chika daw, si Joel Villanueva ay sasanib na sa bagong block ni Sherwin Gatchalian. Hala ka mga kabibig. So ito ang picture kabibig na ipresenta ng 18X Marines, and I'm sure itong 18X Marines, naku, kasuhan kayo ng kakasuhan talaga. Ito kabibig, oh. Yan. Sandro Marcos binigyan ng maletang pera. Ipinakita ni ex-Marine Bernard Tube ang mga litrato nila ni Presidential Son, Representative Sandro Marcos at Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. May mga dala ring umano silang maleta, may pera tinanggap si Kong Marcos. Dagdag niya, si Exal Dico ang kumuha ng litrato. Oh, yan. Mga pictures nila, oh. Grabe. Oh my goodness, 'di ba? O eto yung video kabibig na ano daw, ito saan ba yung video? Hanapin ko ang video ha. Ipapakita ko sa inyo ang video. Ito kabibig ha, kinig tayo. Ito ba, ito. Ito. Kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body? Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa po. tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog? Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? BM, si BBM. Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy.
Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito, kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya, kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano ang nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito? Pwede po ako ang sumagot para sa aming lahat. Gusto ko muna, Senator. isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po. No? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avellino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman na mali yung basehan nila. No? Dahil yung Avellino Cuenco ay actually dismiss yung petition. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinite nila yung absence ng isang senador. Obiter, alam naman natin po yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si Senator Peter Cayetano. Yan po ang pananaw namin. Kaya dumalo po kami ngayon. Sa legal aspect kasi, attorney, dahil sa abogado ka, kahit papaano meron kang mapagbabasihan, alam mo kung sino yung tama. Nga natin kanina. Pwede kaya Yun ipakita pala. sa body? Ito ang pabulgar tungkol sa first family. Ako, the first family that loves maleta, enjoy maleta. Ito kabibig, kinig tayo. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tubay at saka ni Boss Aldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Ilocos. Mr. Chair? Ilocos. Saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Kayo Paway yung po, Your magkasama, Honor. yung dalawa Paway. kayo, pupuntang Ilocos. Yes May po. mga retrato pa ng eroplano.
Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Nakayitari ma'am, nakatabi po ng lake yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun ma'am. Basta tabing tubig. Yes po. Baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po Letter yung mga U. picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni, So nakapasok pala kayo? yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugaan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. So dito pa lang parang confirm ni Aimee. Kasi hindi siya uy, hindi yan bahay namin. Uy, mali ka. Wala kaming ganyang bahay. Pero wala eh. Walang pagpalag si Aimee Marcos. So meaning, it's true. Tapos yung pagsabi ni Billard na may mga mukha ninyo, may pangalan doon, parang confirm ni Aimee Kung Sandro din, bangag din, daming trolls, mawalang ang share na malita, kaya ka go comment. Mas legit ito kaysa banat ni Madriaga. Sa Malacanang on the north yun, mukhang legit to, di umiyak kakakaalam lang. Sigurado alam ni Senator Aimee Marcos yung bahay na yun. Of course, Malacanang of the north yung bahay na yun, sinong kapamilya ang di alam ng bahay ng bawat isa? Basta loyalista nga, literata nga. Alam niya ang lugar, kaya pina-explain mabuti ang lugar. Syempre, alam niya kasi pamilya niya yun, ano nangyayari? Yung mga kabibig, nag-away-away na mga netizen. Sino ang kabibig ang ating lebag-lebag for the first family? Parang walang pagpalag si Aimee sa description na nagdala ng pera doon. So it means, totoo. Posible. Kasi, dun yung description ng bahay, yung ganun. So yun lang po kabibig ang ating lebag-lebag po. Naniwala ba kayo sa 18X Marines? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.